Bukod sa hebigat na trapikong lalala pa habang papalapit ang holiday season, problema rin ng mga commuter ang mas mahal na pamasahe at mahirap na pag-book sa mga TNVS at motorcycle taxi. Panawagan ng isang grupo, hinay-hinay lang sa paniningil ng surge fare. May report si John Consulta. Kumukuti-kutitap ng mga ilaw sa kalsada, di yan mga bumbilya ng Christmas lights, kundi ng mga sasakyang stock sa hebigat na trapiko sa EDSA na ayon sa MMDA, lalala pa. Definitely habang papalapit na yung Kapaskuhan, alam naman natin yung ating mga kababayan, even nasa labas ng Metro Manila, yung mga nasa probinsya, ang tendency talaga nila is dito namimili. Araw-araw ramdam ko na po yung traffic ng Pasko. Kahit hindi pa po Pasko, ramdam ko na po. Masilip na po yung traffic ngayon eh. Mahirap bumiyahe. Nitong November 17 pa lang, umakyat na sa 429,000 na mga sasakyan ang dumaan sa EDSA mula sa daily average na 408,000. Bukod sa dami ng sasakyan, hamon din sa traffic management ang nasa 30 mall na malapit sa EDSA. Ang MMDA, inabasuhan na ang mga tauhan nilang nakatoka sa mga mall na tutukan ang pag-asaayos ng daloy ng trapiko at ipaubaya sa NCAP ang mga violator. Naka-overtime na rin sila hanggang hating gabi. Pero hindi lang mabigat na trapiko ang problema tuwing Christmas rush dahil problema rin ng mga commuter ang mas mahal na pasahe at mahirap na pag-book sa mga TNVS lalo na kung rush hour. Malaking factor po yung place eh. Bawa nasa mall, ganyan. Marami rin po kasing kasabayan mag-book. Kaya agawan po talaga. Minsan po, aabot po ng 1 hour yung pag-book. 1 hour, 30 minutes to 1 hour po. Ayon sa grupong Digital Pinoys, hindi makatarungan ang surge fare na nakasalalay umano sa availability ng mga sasakyan, tindi ng traffic at sama ng panahon. Kailangan yung mga TNVS platforms, yung mga operator, siguraduhin din nila na yung mga kanilang mga sasakyan ay bumabiyahe ho sa oras na kinakailangan ho sila. Dahil isa ho sa mga basehan doon ho sa pagbibigay ng prangkisa para sila ho ay makapagbiyahe, ay yun pong kanila hong kahandaan na magserbisyo sa ating mga mananakay sa anumang oras ng pagbiyahe. Mungkahi ng grupo, magpatupad ang LTFRB ng matibay na mekanismong magpapanatili ng makatwiran at government-approved fare limits. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang LTFRB patungkol dito. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.